Hello mga tao, it is me, Hello. Echo with me, and welcome back dito sa Minecraft kung saan namatay tayo agad dito sa ating amazing realm, Ikazunis! Yes, tingnan nyo yan, may nag-spawn na skeleton sa harap natin, kaya babalik muna ako saglit dahil kailangan ko matulog para lumipas itong thunderstorm na to dahil may mga nagsuspawn pa rin ng mga mobs kahit na kita nyo, daytime naman pero umuulan, may thunderstorm so may nagsuspawn pa rin na hostile mobs so kailangan matulog. So ito, ngayon lumipas na yung thunderstorm, sana wala na mag-spawn ng mga kalaban at hindi tayo mamamatay ulit habang naglalakad pabalik sa aking mga gamit. Buti na lang hindi tayo sobrang malayo dun sa location kung saan ako napatay ng charge creeper na yon. And also napansin ko, whoops, hindi tayo naka full screen na yan. And bakit dito makikita nyo, ang daming mga butas, yes, dahil kanina pa ako nagpapasabog dito ng mga charged creepers. Pero ito na pala yung spot kung saan tayo namatay. And what the heck is that? May lightning pa rin even though wala nang thunderstorm. Pero ito yung ating mga gamit. And mukhang maraming kulang at medyo problema yun dahil kaka-upgrade lang natin to full netherite tapos nawawalan tayo agad ng mga gamit. Baka nahulog sila dito sa ilalim ng mga tubig at whatever. Tulad nitong mga gamit na to, paano sila nakaabot dito sa malalim na aray? Okay, pumasok tayo sa loob ng block na yon. Pero minsan umaabot sa mas malalalim na areas tulad nitong ating netherite pickaxe. Yes, nakuha natin siya. Sobrang importante nitong tool na to dahil isa to sa mga very first diamond tools natin na hanggang ngayon nasa atin pa rin at in-upgrade ko pa siya to netherite. So, malaki sentimental value niyan. Pero yung torches ata natin nawawala pa pero at least yung torches lang. And tingnan nyo yung aking gamit. Ano yan? Max Enchants. The best enchantments sa netherite armor. Full netherite armor pa tayo. Tapos, napatay pa rin tayo ng charge creeper. Sobrang lakas talaga nila. Dapat maingat tayo sa kanila Pero, whatever. Ito, isa pang charge creeper butas. Tingnan nyo yun, marami tayong mga butas dito actually. Tingnan natin kung yung area, itsura ng area na to after natin magpasabog ng mga iilang charge creepers. Ito, nasa ibabaw tayo ng scaffolding at over there, dyan ako namatay kanina. So ito, kita nyo, dami mga butas, dyan sumabog mga charge creepers kanina. And somewhere dyan, meron pang charge creeper akong pinasabog. So sobrang ganda na ng ating landscape. Wow, ang ganda ng landscape natin dito. Madaming butas, parang ilong. Wait, one last check. Baka mahanap ko yung aking mga gamit dito. Yes. Ayun, may torches! Yes! Okay, nandito sila. Ang lalim ng naabutan nila. Yung mga rockets ko rin, actually, kailangan ko ililipad sana ako pabalik. Pero wala akong rockets na sana sa... Oh, what is that? Bakit ang lalim ng mga rockets ko? Para sila umabot dito. At least nahanap ko ata lahat ng gamit ko. Oh, by the way, yung unang plano natin para sa araw na to ay papagandahin natin yung ating starting treehouse base. Yes, at nakahanda na yung aking mga materials dito. Iilang oras later. Okay, meron tayong progress sa ating bahay. Yes. So, ito yung ating treehouse so far. Under construction siya. Lalagyan ko pa ng mga extra details yan. Tulad nung nasa side na to. Yan, yung mga ganyan-ganyan. Lalagyan ko pa ng mga balcony o kung ano man tawag sa mga ganyan sa ibang parts ng ating puno. Pero, medyo nagawa ko na yung sabihin nating main building dito sa ibabaw ng ating treehouse. Pero bago ko ituloy yan, papakita ko itong build na to over here. Yes, hindi ko pa pala napapakita to masyado. Yung ating lava farm building, walang interior as usual, yes. Pero dito sa likod, meron tayong special work area para sa mga blacksmithing people. Yeah, tapos may ano pa tayo dyan. Look at that chimney. Wow, may usok. Yes, ang daming blacksmith na nangyayari, whatever, So ito, dito sa loob, super simple lava farm. Meron tayong dripstone, nagdi-drip sila into these cauldrons ng lava. So dito yung ating collection ng mga lava buckets. Yes, very good. Tapos, yung plano ko dito ay gagawa ko ng hindi naman marami, pero mga buildings mula sa ating treehouse hanggang dyan sa building na yan kung saan tayo nagko-convert ng mga villagers natin para meron tayong path na nagko-connect mula sa ating treehouse hanggang dito sa part na to na decorated rin with mga buildings, yes. Pero bago pa natin gawin yun, tatapusin muna natin itong treehouse natin. Wow, look at that progress. Looking good. Hindi ko pa pala na-mention. Yung ating mga big boys dito, yes, sobrang laki nila. Wala akong makita doon. Yes, yung sniffers natin. Gagawa natin sila ng mas magandang area sana. Mas magandang place kung saan sila pwede tumira. Dahil ang sikip nila dito, kita nyo, nagsisiksikan sila sa ibabaw ng dispenser na yun. Kawawa naman sila. So ita-transfer natin sila sa mas malaking area kung saan natin mafa-farm din yung mga sinisniff nila. Yes, salita yun. Inimbento ko siya. Ngayon lang. Ifa-farm natin yung mga seeds na nagbibigay na tong mga halaman na to.
At gagamit tayo na to, these guys, the allays. Yes, ito, hawak na nila yung mga seeds. Oh. So, kung gagawin natin ay pupulutin nila yung mga ano na yan, yung mga drops na mga sniffers at ibibigay nila sa atin yung mga yon. Pero yeah, ito, update sa ating mga kasama. Look at our llamas, yes. Happy sila sa tabi ng ating mga kabayo at yung ating mga kambing. Yes, kamusta usapan dito, guys? Yeah. Kimbing, yes, ang lalim naman ng opinion mo tungkol sa politics dito sa Pilipinas. So yeah, sobrang buhay na buhay yung ating base ngayon. At yeah, tutuloy ko lang yung pagbe-build ng ating treehouse over there. So ito, oras na muna para i-move, i-transfer itong mga sniffers natin dahil si Apple with you, gagawin niyang wool farm yung barn na yan. So lalagyan niya ng maraming sheep, kaya kailangan natin tanggalan itong mga mga sniffers. Meron pang baby sniffer dyan. Aray, ouch! Oh, ito mga cactus. Okay, so yeah, ito, tatanggalan na natin mga sniffers natin. Problema lang, sobrang chunky na lang. Look at these chunky boys. Hindi sila makalabas dito sa natin, sa butas na ginawa natin dito. Yan. Oh, hirap rin makakita pag pag nakadikit tayo sa kanila. Okay, ito na. Nakatali na ata silang lahat. Let's go, friends. Ingat kayo sa cactus. Oh, nako. Kakasabi lang. Okay, may isa tayong naiwan ng sniffer over there. Pero ito, bahala na. Dadalhin ko muna yung aking mga sniffers dito sa may tabi ng ating blacksmith, lava farm, whatever building na to. Dahil dito natin ilalagay din yung ating sniffer sanctuary area. At ilalagay muna natin dito yung ating mga sniffers. Itatali natin sila sa fence post dito para hindi sila makawala at makuha natin. Yung isa nating pasaway na sniffer na nandito. Excuse me sir. Bawal ka dyan. Ay, tingnan nyo siya. Sobrang chill niya. Wow, ang bagal maglakad. Pero kung nakatali na siya, oh wow, look at that fast boy. But yeah, ito, dadalhin na natin siya sa tabi ng kanyang mga kasama para masimulan ko na yung pag-clear out ng area na to para sa sniffer sanctuary na gagawin natin. Yes, para sa inyo to guys, sana ma-appreciate nyo to. Pero hindi pa natin i-build ngayon yung sniffer sanctuary natin. Ginagawan ko lang ng bagong area para sa ating mga sniffers dahil lalagyan na namin ng mga sheep yung yung barn na yun na ginagawa ni Apple with you dahil wool farm talaga dapat yun Hindi siya magiging parang bahay ng ating mga sniffers. So ito parang temporary area lang ito para sa mga sniffers natin. Hindi ito yung actual sniffer sanctuary nila. Ano lang to. Ito yung location mismo kung saan natin gagawin yun pero hindi pa natin gagawin yun ngayon. Nilalagay lang natin dito mga sniffers natin para nga ma-transfer natin mga iba pang mga hayop doon sa loob ng barn ni Apple with you. So, ba't ganito ako magsalita bigla? Yeah. Nalagyan lang natin ng slabs dito para hindi makataas yung ating mga sniffers. Hindi sila makalabas. Oops, naubusan tayo ng dito. Oh, excuse me, bawal lumabas dyan. Oh, wala makita. Wait, saan ako? At ito na yung area ng ating mga sniffers. Wow naman, sobrang pangit niya. Sorry guys, papagandahin natin yung shelter nyo sa future. Don't worry, priority lang kasi ngayon ay yung treehouse, pati yung wool farm. Which by the way, kukunin natin ito, si Chosen One. Yes, yung sheep na nandito since episode 1. I-rescue na natin siya soon. At actually, yung baboy na nandyan na rin natin siya since yung mga first episodes natin dito sa Calzones. Pero ito na yung ating sniffer area for now. Nilagyan ko siya ng mga moss para naman medyo may buhay yung area na to. Excuse me, paano ka nakataas dyan? Hoy, bawal yan. Balik ka dun sa loob. Paano siya nakataas? Ito, tanggalan natin to. Okay, dito na lang siya over here. Ito na guys, i-rescue na natin siya. Gagawan pa natin siya ng special name tag dito. Si Chosen One, yung paborito nating sheep. And ito na siya, si Apple with you. Tinutulungan na siya. Yes, ginagawa niya ng staircase. So ito, gagamitan na natin siya ng name tag over here. Yeah, Chosen One, yes, Chosen One, be free, yes! At syempre, ako yung special security escort niya dito habang pabalik kami sa base. Although, sobrang lapit lang nun. And ito na siya, safe sa bago niyang bahay. At sobrang nagustuhan pa niya. Ang dami niyang hearts na pinapakita, yes. So, yung kailangan na lang natin gawin ay isa-top yung redstone para sa ating wool farm. So medyo nagsimula na ako sa ating wool farm dito at well, nakita ko ito sa nating good friend dito, si Wilfred. Yes, nandito siya sa bubong ng ating barn, yung barn ni Apple with you. Yes, ito si Wilfred, special to na goat. Tingnan nyo naman yung skills na yan, ang taas niya tumalon. Yes, so itong si Wilfred, siya, screaming goat din, anak ng itong dalawang goats na to, kita niyo sa layan. Anak siya ng dalawang screaming goats natin dyan, pero hindi tulad ng mga ibang screaming goats natin dyan sa baba na merong mga malalim na usapan all day, every day. Ito si Wilfred, siya? Wild and free, yes. Free spirit yan. Kaya siya Wilfred, as in Wild Fred. Wilfred, Wild and Fred. Basta Wilfred siya, yes, yeah. Yun yung pangalan niya. Hoy!
Okay, ito, update for our wool farm. Yes, ito si Chosen One dito. Enjoy niya yung sobrang laking space niya dito. At yeah, itong mga ano natin, mga moss blocks, pinapalitan ko sila with mga grass blocks dahil, wait, kulang ako ng grass blocks dito. Pero yeah, pinapalitan ko yung mga moss blocks sa sahig with grass blocks dahil kailangan yun para makakain yung ating mga sheep at tumubo ulit yung kanilang mga wool. Sinearch ko pa yun online eh. Oh, hello Wilfred. Yes, mukhang may inaamoy siyang bulaklak doon. But yeah, sabi online, hindi daw pwede kumain ng moss block yung mga sheep. And ito, iilawan natin nun. Sobra, kailangan maliwanag dito sa loob ng ating wool farm para mas mabilis tumubo yung mga grass pag nakain na ng ating mga sheep. So yeah, ito na yung basic setup. Lalagyan na lang natin ng shears yung loob ng mga dispensers natin dito. And well, bago ko pa gagawin yun, ito, meron pala tayong shulker box na sobrang madaming shears na naka-enchant pa sila with unbreaking and mending. And yeah, kulang pa nga ako ng enchantments para sa dalawang shears. So yeah, gagawin natin yun super quickly at para lang din mabisita natin itong mga villager friends natin. Hello, kamusta friends? Yes, sleeping time na, ba't pa kayo gising? So ito yung mga villagers natin. Sobrang daming beses ako nag-trade sa kanila. Itong Unbreaking 3 villager, what is that? Ang sobrang mahal ng trade niya, 50 emeralds para sa isang Unbreaking 3 book. So kailangan niya matulog para ma-reset yung trades. And ito, itutulak natin ito yung villager na to. Hindi natin talaga siya kailangan. Never tayo nagtitrade with him, pero kailangan lang natin siya patulugan. But yeah, actually, yung mga sheep na nandito sa loob ng ating village, binibreed natin sila dahil sila yung mga gagamitin natin para sa ating wool farm. Siyempre, hindi kaya ni Chosen One mag-isa mag-produce ng maraming wool para sa ating wool farm. Kawawa naman siya. At ito, dahil nakatulog na yung ating villagers, naging mas mura na yung trades nila. Itong si Unbreaking 3 villager natin, isang emerald na lang for one Unbreaking 3 enchanted book. At ngayon na meron na tayong enchanted books, pwede na natin sila i-combine dito sa ating anvil. Whoops, hindi yan. Ito, yung ating mending, and wait, actually, dapat pangalawa yung mending. Mauuna yung unbreaking, and ito, mauuna yung unbreaking and mending. So, yung reason doon ay dahil, ito, kung unahin natin yung mending tapos unbreaking, kita nyo, yung enchantment cost niya, 3 levels. Pero kung mauna yung unbreaking tapos mending yung pangalawa, enchantment cost niya ay 2 levels lang. So, worth it lagi i-check kung anong book mauuna or anong item. Baka makatipid kayo sa levels. Hello mga sheep, yes, kain na kayong lahat. Yums, yum, yums. Yes, para dumami kayo. And ayun, yung mga sheep natin dito, yellow and may isang red na sheep dito. Mukha siyang mustard and ketchup. Pero ito na, balik na muna tayo sa ating base. At habang pabalik tayo, ito, papakita ko na yung ating progress sa ating treehouse. Well, look at that. Ang ganda na ng itsura niya. Mukha siyang, parang temple or ewan dahil meron pa siyang mga pointy things sa ibabaw at yung tower na yan. Pero ito na, back sa wolf farm. Ready na ilagay yung mga shears na kaka-enchant lang natin. Pero bago pa yun, lalagyan ko muna ng rails dito sa ilalim ng ating wolf farm. Yan yung magiging collection system ng wolf farm natin. At actually, simple lang siya. Pag may tumayo na sheep dito sa mga pressure plates, ma-activate yung shears na nandito sa loob ng dispensers at makukuha yung wool nila. Tapos, i-collect lang ng ating collection system ng ating rails yung mga wool na nasa sahig. Naghahanap lang ako ngayon ng location kung saan ako pwede gumawa ng butas para doon yung magiging access. Oh, Wilfred talaga. Ang galing tumalon. So, dito siguro ako gagawa ng butas sa area na to para maging, Wilfred, pasaway. Pero yeah, dito gagawa ako ng butas para yun yung magiging entrance ng collection area para sa ating wool farm. Iilang minuto later. Wow, magic! Tapos na agad yung redstone. Yes, tingnan nyo yan. Sobrang madaming rails. Super simple lang actually. Ito, meron tayong hopper clock dito. And kung hindi nyo alam ko ano to, basically timer siya. Para siyang timer. At pag natapos na yung timer na yun, magsasend siya ng redstone signal dito. And oh my gosh, whoops. Magsasend siya ng redstone signal dito para gumalaw yung ating minecart. At pag nandito yung minecart na to, nag-unload siya ng mga nakokollect niyang wool. So mapupunta siya dito sa mga chests na to. And yeah, super simple lang yung idea niya. Actually, di nga kailangan tong hopper clock, yung timer natin dito eh. Yung reason lang na ginamit ko siya ay dahil ayoko gumagalaw constantly yung yung minecart natin dito dahil di ko alam kung kung magkakos siya ng lag sa area na to. Pero just in case, yeah, para maiwasan yung lag. And also dahil di ko lang kung naririnig nyo yung minecart pero whenever gumagalaw siya, nag-iingay din siya eh. So para rin mabawasan yung ingay natin dito dahil ang dami na nating mga kambing dito na sumisigaw all day. Tapos hindi naman sobrang tagal yung ating timer na magdi-despawn yung mga wool na nag-iipon dito sa loob ng ating wolf farm. So yan, basically tapos na yung wolf farm. Kailangan na lang natin magdagdag pa ng mga sheep dahil sa ngayon si
pa lang yung nandito eh. So yeah, dadagdagan pa natin ng mga sheep. At ito yung mga shears na in-enchant natin. Nilalagay natin sila sa loob ng mga dispensers. Pero gagawin ko na lang yun lahat off camera dahil tapos na yung ating episode for today. Yes, puro base building progress lang yung ginawa natin. So next episode, mas marami tayong mga adventures na gagawin. So magkita-kita na lang ulit tayo doon sa next one. Have a great day mga tao. Goodbye!